Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan dito mga men. Unahin natin itong video na 'to. Sabi gano'n dito sa video na 'to, gumawa siya ng tutorial sa pagnanakaw, 'di nag-iisip. Pero, shinare mo din yung video, eh. Okey lang sana kung halimbawa pinakita mo lang yung ano, yung screenshot. Pero pinlay mo din, eh, tignan niyo. Ako din, ipi-play ko din. May ganito kayong padlock tapos hindi na mabuksan, halimbawa nawala yung susi tapos kailangan mong buksan yung padlock. Madali lang yan, tuturuan ko kayo kung May napanood akong vlogger, nagtuturo siya kung paano magbukas ng padlock. Tapos ipopost niya sa social media. Tignan natin. paano buksan to nang hindi ginagamitan ng susi. Kailangan nyo lang ng ganito. Bubuksan niya yung padlock, tapos ipopost niya sa social media. Hindi niya alam na yung mga magnanakaw yung matututo dun sa ginawa niya. Tingnan niyo. Napang six Tingnan nyo pinapanood mo rin sa amin. Ako din, ipapapanood ko rin to sa nanonood sa akin. Pero titingnan ko kahit pa paano may alam ako sa padlock nanggaling ako sa Ace Hardware nag-seminar kami niyan. quad kasi ito yung tatanggalin nyo dyan, no, yung bilog na yan. No? Ayan, kung nakikita nyo yan, yung bilog na yan. Kailangan yung tanggalin yan. Abloy yata itong padlock na to, no? Ang alam ko, isa sa pinakamatitibay na padlock yung abloy Papakita ko sa inyo ha. Hindi ito tinatalaban ng bolt cutter Abloy padlock. Mahal nga lang to. Tsaka pag ipapaduplicate mo to, sa mismong factory ng abloy mo siya papaduplicate. Magkano ba ang isang abloy? Ito yun Yung ganyang padlock. Dumudulas ang bolt cutter dito I don't know. Depende siguro kung si Hawk yung yung magbo-bolt cut mapuputol, pero pag average na tao pinasubok sa amin yan Hirap na hirap talaga kami Tapos may time pa nga na yung bolt cutter yung nasira pag ganitong padlock. Yun ba yung didistrongkahin niya? Tingnan nga natin magkano ang isang abloy padlock ha. Abloy padlock price. Ang susi niyan yung half circle hindi siya yung flat. Yan tamo kung magkano ang isa nito. May tigwa 1,000 naman. 2,400. To 7,900. Mahal tong abloy na to. Yun ba yung tutorial ng tingnan nga natin. Ng pag-destrong ka niya. Mukhang abloy yung tinuturo niya. Tingnan nga natin. Turuan ko kayo. Saglit lang to. Ayun, tanggal na. Oh. Tanggal na, di ba? Ayan, oh. Bukas na yan. Ganito lang gagawin nyo. Tataktak nyo lang to, tapos maglalaglagan na yung mga nasa loob niya. Tapos pag wala na sa loob, yan, bukas na yan. Diba? Diba? Nabuksan niya yung padlock ng ganun-ganun lang kadali. Wala pa sigurong 1 minute yun nabuksan niya. Tapos ipopost niya sa social media. Ang makikita At pinost mo din. naman doon, mga magnanakaw lang din. Hindi siya nag-iisip, no? Tapos ipopost niya. Hindi ka rin nag-iisip. Tignan natin yung comment section. Ayun ba? Ba't parang kamukha mo? Sabi ganun nito, tapos shinare mo din yung video. Nalaman ko na kung paano ako makapasok sa bahay na di ako papagalitan. Nagbubukas din ito ng water station dati. Oo nga perfect match kayong dalawa. Gumawa siya ng tutorial. Gumawa ka naman ng idea. You just added more gas into the fire. Habol din kasi nitong isa mga content din di ba? Wala, ako na-share ko din. Pero feeling ko hindi to abloy Padlock. Tapos ipopost niya. Kasi ang alam kong abloy talaga to Oo, wala siyang circle na yung tinutukoy na nung baka ibang brand yun.
Tsaka pag nawawala talaga susi nito, lalo na yung pag sa roll up. Pag nawawala yung susi niyan, ang pinapalit diyan, yung ginagrinder na talaga yung yung mismong anuhan niya, padlakan. Tapos pagpapalitan, i-welding mo pa. Kaya ingat na ingat lahat diyan sa ganyan. Yan ang heavy duty kahit maulanan yan, wala lang, naalala ko lang yung seminar namin. Anyway, next video. Ito, nadaanan ko to. So, ginawa siyang katatawanan ng isang page yung Pinoy past tense. Parang inaano nila, sinisita nila yung mga page na may maling grammar. Sabi nakalagay dito, be advised, main road sa Bacong is closed. Use alternate roads. Ano mali dito itong advice? Ito ba yon mali? Sorry ha, mahina din po ako sa grammar Ang nakita ko mali dito, spelling, tama ba ako? So, sinita ito ng page na to. Ngayon, yung page na, na naglagay, ito yung palusot nila. Sabing ganun dito sa Dumaguete Awareness. When someone sends us a message, we usually just copy and paste since we don't have time to get caught up in social media issues. Especially when entitlement and perfectionism are involved. Hindi I mean, ito na naman tayo Yung sa perfectionism, laging ito yung palusot pag nasisita tayong pag may mali. 'Di ba? Kasi yung page nyo, ilan ba ang followers ng page nyo? 'Di ba? Ilan ba ang followers? 166k followers. At maraming sumusubaybay sa sa page nyo. Kumbaga bilang influencer o bilang page, baka mamaya official ba ito? Kung sa Dumaguete Awareness na to. Kung official man kayo, na nakakahiya. Kailangan punahin yan. Hindi naman kayo individual na diyan na yung wala lang no kung sino-sino lang kasi maraming fuma-follow sa inyo. Pag maraming follow sa inyo, 'di ba? Makikita kung the way kayo mag-post, aakalain ng iba ay tama 'yon. Hindi hindi pagiging perfection. Siguro na-offend kayo dahil ginawa kayong katatawanan nitong page na to. Pero nakakasulasok ito laging dahilan niyo. Perpekto ka ba? Hindi naman tayo perpekto. Hindi Kailangan i-admit natin kung mali tayo. Kung hindi naman natin pwedeng laging idahilan ng perpekto. Wala pong perpektong tao. However, pag mali talaga. 'Di ba? Naiintindihan kita kung ikaw ay binubuli lang, Kumbaga ikaw ay random profile ka lang sa FB na personal pero hindi marami kayong follower. Lesson sa inyo 'yan. Tapos, 'di ba? Sabi ganun dito, many who criticize are quick to get triggered over small things. We admit that some admins simply post and go. The goal is to spread awareness for everyone. What we do is public awareness daw, not wokeness. Remember, anang mga Gen Z na mang-away dayon, blah blah blah, hindi ko alam. Pero itong dahilan nyo, we usually just copy-paste daw. Since we don't have time to get caught up. Paano kung fake news yung yung sinisend sa inyo? Hindi nyo i-verify? Sorry ha, pero bobong palusot ito. When someone send us a message, we usually just copy and paste daw. So yun ang dahilan kaya mali yung grammar o mali yung spelling, ika-copy paste lang daw nila. Sobrang tanga, 'di ba? Paano kung fake news yung yung sinusubo sa inyo, ika-copy paste nyo lang? Hindi nyo na lang sabi, sorry po, nagkamali, kahit idaan nyo na lang sa sa pagiging joke or wag nyo na lang pansinin. 'Di ba? Wag nyo na lang pansinin, tapos. Hindi yung sasagot lang kayo, nagdahilan pa kayo ng pambobo.
Na ika-copy at paste lang daw. Anyway, next, no? Next. Ano to? Pinasa sa akin to eh. Si Epic Aquatics. Anong... Seeing Epic Aquatics here at sa video na to magbibigay ako ng reaction sa footage ng interview ko sa ABS-CBN Kabayan special segment na inilabas kahapon, August 25. Just to give context sa mga bago nating followers dyan. 2 months ago, kinontak ako ng research team nila kung pwede raw ba akong interviewin dahil nakita nila ang betta fish breeding project ko. Tinanggap ko ito dahil malaking bagay ito para sa mga katulad kong baguhang content creator. Introvert at dumaraan sa mental health problem. Mga boss, wala akong mental health problem. Introvert at dumadaan sa mental health problem. Wala rin ako sinabing meron akong mental health problem sa mga interviewer. Dahil hindi po mental health problem ang pagiging introvert. Ang pagiging introvert ay personality. When you say introvert, yun yung ang synonym niyan ay, yun ba yung parang loner ka? Tingnan nga natin meaning ng introvert para tayo, uniform. Introvert meaning, mental illness ang puja. Introvert meaning, di ba? Synonym na lang tayo, synonym. Kasi, malalim din yun eh. Synonym. Another word for introvert. Lonesome. Yon pwede. Ito yung, hindi naman, tama bang term yung, mas gusto niya lang talaga mag-isa siya. Yung parang, shy type na person. Yung parang yung parang, kontento na ako dito sa ganito. Di ba? Parang ganon. Yung hindi siya showy. Hindi siya, Ayan reclusive, yon. Withdrawn, solitary. 'Di ba? Yan yung mga synonym. So, halimbawa kung ikaw ay hindi ka sanay lumabas, 'di ba? Mas nag-e-enjoy kang mag-isa ka lang. Correct me if I'm wrong, yan ang pagkakaintindi ko sa introvert eh. So, ang sinabi dito sa gago din tong yung channel to eh. Wala rin ako sinabing meron bagay ito para sa mga katulad kong baguhang content creator. Introvert at dumaraan sa mental health problem. Hindi siguro, nagkaroon siguro ng miscommunication, siguro na ini-interview ka. Ano ka ba? Kasi introvert po ako eh. Pag may pinagdadaanan din akong problema, libangan ko din ito. Siguro parang nag-mixed up yung pagkakarinig ng reporter sa'yo. Kaya yun na sinulat na may mental problem. Wala akong mental health problem. Wala rin ako sinabing meron akong mental health problem sa mga interviewer. Dahil hindi po mental health problem ang pagiging introvert. Ang pagiging introvert ay personality. Okay? Personality yun. Hindi mahilig makihalubilo. May sariling mundo. Yun, tama. Diba? Hindi mahilig makihalubilo. Marami na nag-message sa akin na bakit daw nilagay nila sa headline na dumaraan sa mental health problem. Wala naman akong ganun. Wala naman akong sinasabing ganun sa kanila. Wala naman akong sinabing ganun sa interviewer. Wala rin naman sinasabing ganun sa mga content ko. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yon at bakit nila nilagay sa headline. Di ba? Ayan lalaking dumaraan sa mental health problem. Kinagiliwan ang pag-aalaga ng pagpaparami ng betta fish. Sa mental health problem. Hindi, siguro the way kayong mag-usap niyan, mali yung pagkakaget sa'yo ng ng reporter. Siguro natanong ka paano ka nahilig sa pag-aalaga ng betta fish? 'Di ba? Siguro nasagot mo kasi introvert po akong tao. Ay dito ko po binubuhos lahat ng ng hilig ko, ng passion ko, 'di ba?
Naku-cure din ito yung depression or pag nalulungkot ako. Parang siguro doon nanggaling yung ano, wala ka namang sinabi na may mental health ka pero yun yung inassume nung reporter. As a headline talaga, nandiyan sa baba, di ba? Buong segment nandiyan yan. Lalaking may mental health problem. Ito talaga yung pinaka hindi ko nagustuhan sa sinabi nila. Inalagaan niya dahil medyo meron siyang problema. So, Sa pag-isip. Oo, hindi naman. Sobrang Problema sa pag-iisip. nakaka-disappoint. Sobrang disappointed ako. Di sa kinalabasan ng interview, akala ko maganda. Nabigyan ko sila ng scoop. Nabigyan ko sila ng content. Ang kapalit nun ay panlalait. Hindi, I don't consider na panlalait yung ano, hindi ka naman tinatawanan eh. Maybe talagang pure pagkakamali talaga. Pagkakamali na kailangan mag-apologize sila. Pero panlalait, I don't think kasi hindi ka naman pinagtawanan eh. 'Di ba? Hindi ang when you say panlalait kasi binibilittle ka, parang nire-ridicule ka. Hindi naman ganoon yung tono. Feeling ko pure misunderstanding lang. Bubuli. Hindi ko ina-expect na manggagaling sa isang TV news anchor yung salitang may problema sa pag-iisip. Diba? Kung vlogger yan, maiintindihan ko pa yun. Magigets ko yan. Pero Oo nga naman, ano. media, yung beta fish breeding content na sinadya nila dito sa akin, hindi na i-feature. Nanghingi sila sa akin ng mga raw footage ng pagbibreed ko ng mga beta fish. Nanghingi sila ng footage nun, pero hindi nila ginamit. Personality ko yung inatake na mali pa yung pag-take nila. Na-disappoint ako sa naging portrayal nila sa akin. Pumayag ako para ipakita yung passion ko sa beta breeding at fish keeping. Pero ang lumabas sa edit ay ibang narrative na hindi ko kontrolado talaga. Tapos nadagdagan pa ng label na may mental health problem ako. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yon. Para sila mga content creator na balagbag, men. Parang hindi sila mga taga-mainstream media. Ulitin ko mga boss, wala akong mental health problem. May problema ako sa pera. Pero sa mental health, wala. Introvert lang ako. At ang pagiging introvert ay hindi mental problem. Okay? Ano kasi siguro doon nag-start, 'di ba? Anyway, sana mapansin ng channel to yung ginawa sa'yo. Next next issue. Ito nadadaanan ko to, no. 'Di ba kahapon si Claudine Ko ang napag-usapan natin. This time ito naman yung vlogger na si Jamie Cruz, daughter of Santo Cristo construction owner. Noel, nako. Lahat sila sinisilip na lahat, ano. He recently set her Instagram account to private and limited comments on her TikTok and YouTube channels after online post about her lifestyle went viral. Wala eh. Pinagkakalat nyo kasi men eh. Kaya pinakamaganda talaga sa lahat, low-key lang eh. Diba? Masarap nga naman yung napupuri-puri ka ng mga tao. Nagkakaroon kasi ng validation yung pakiramdam mo nun eh. Kaya lang sometimes, mas magandang low-key lang. Ano ba yung napapala nyo pagka napakita nyo na astig kayo? Nakaka-earn ba ng respect yon, mga kababayan ko? Na kayo ay astig? Kasi sa akin, mas nakaka-earn ng respect yung kusa na lang malalaman ng tao kung sino ka. Hindi yung kailangan mong magpakilala kung sino ka. 'Di ba? Ano yung ibig sabihin? Oh, yes, kailangan mo magpakilala. Ako po si Bungo. Ako po si Bungo Marcos. How are you po? Yung pangalan, oo, pero ang ibig ko sabihin magpakilala ay paano ba to? Ito yung pag-aari ko. Nakikita nyo ang mga pag-aari ko dito, mga milyones ang halaga niyan. Hindi ganon. Okay lang yung halimbawa, low-key ka lang, tapos magtatanong-tanong lang yung mga tao sa'yo. Uy, magkano yung
Magkano yung gold na kwintas mo? Di ba? Magkano yung gold na, ay, nabili ko to, 3 million eh. Di ba? Tinatanong ka, yung parang, kusa kang inaano ng tao, hindi yung ikaw ang kailangan magpamuka sa kanila. Eh, yan tuloy, di ba? Wala akong magagawa dyan. Tapos, naging controversial pa yung, ano mo. Kaya napapansin nyo, mga kababayan ko, yung mga legit naman na mayaman to dahil obviously, di ba? Nasa controversy. Pero yung talagang OG na, yung OG na mayaman ka na OG, yung walang bahid ng, walang bahid ng corruption. Sorry wala akong maisip na word walang bahid na kontrobersiya na lang pala. Na legit ka mayaman. Mas gusto mo itago yung mga yan eh. Mas gusto mo hindi ka showy eh. Tama ba ako? May mga kilala ako na mayayaman talaga na hanggat maaari ayaw nilang ipaalam na mayaman sila. May mga ganon na mga mayayaman. Anyway, ito yung mga iba pa Ito yung mga anak ko nung mga pinapahiya. Tama ba yung term? Pinapahiya. Hoy, kayong lahat kayo at siguraduhin nagbayad kayo ng buwis. Ang dami nating tinutustos ang mga prinsipe at prinsesa ng bayan. Sila yung mga anak ng flood control kingpins at politikong corrupt in no particular order. Jella Alonte na pag-usapan na ito eh. Claudine ko kahapon. Jamie Cruz, ito yung may kontrobersya ngayon. Vern Enciso, sino ito? Isa-isahin nga natin na itsura na itong mga to. Vern Enciso. Ito. Mga malulupit yata ito Magkapatid, Vern and Bernice Enciso. Oh, sarap nung mga nila Sarap! Talagang ang yayaman. Diba? Ito nakalagay dito. The sisters behind VNVA Life and Style Blog. May sariling website pa sila, tingnan natin. Yung website. May sariling website pa sila para ipangalandakan yung kayamanan no? Ay wala, tinake down na. Wala na yung website. Iba na yung lumalabas Wala. Tinake down na yung website. Bakit ano ba? Ayan, magkapatid. Vern Enciso, Vernice, Jasmine Chan. Sino itong Jasmine Chan na to? Jasmine Chan. Jasmine Chan. Politician naman ito. Ganda ng mga... hindi. Facility ng pala yun. Anyway, politician kasi ito Pero tingnan natin yung post. Ito siya yun Paparis. Ito yung barangay captain sa Cebu. Viral dahil sa travel photos sa Paris at pamahaling bag, damit at alahas. Kung ito ay barangay captain siya, paano pag may nag-aaway na dalawang kabarangay mo? Pag-aayusin mo na ganyan ka ang itsura mo? Nadaan siguro sa ganda yung yung pagkapanalo niya. Christine Lim. Sino naman to si Christine Lim? Copy, Christine Lim. Jella Alon. Wala. Ito, Christine Lim. Oo nga, ganun din.
Anak ng mayor daw ng Kapas, oh. Kanya-kanya silang taguan ng ano Mia Fortrich. Sino to Mia Fortich na? Tingnan na. Yung Miguel Lim, lalaki yun eh. Iniisa-isa ko lang yung Paste. Mia Fortich. To. O din, may pa-castle, may pa-Disney. Kaya lang wala siyang post available. Inisa-isa yung mga Kitty Duterte, Diskaya siblings. Sa sarap ng buhay nila, oh. Je suis les amours. Ngayon natin to. Mga luxury, talaga. Ayaw naman mag-play. Anyway, mga kababayan ko, 'di ba? Kayo magbayad kayo ng tax para tuloy ang happy-happy nila. Sa sarap ng buhay, oh. Oh, 'di ba? Shopping. Sarap, oh. Pa-Instagram lang. Caviar pa yung kinakain, ano? Di ba matuturuan ng magulang nila na maging humble tong mga to? Wala eh. Unfair ang buhay, ano? Kailan kaya maranasan yan? Pag ako talaga yumaman, actually tumaya akong loto, hindi ko pa na-check yung napanalunan ko eh. Anong gusto nyong libre ko sa inyo pagka yumaman ako? Paparapol tayo house and lot. 'Di ba? Gusto ko man kayo bigyan ng house and lot, yung mga wala diyan. Paparapol ako. Mabigyan lang ako 1 billion. 1 billion mabigyan lang ako ng 1 billion. Magtatabi ako siguro 200 million, okay na sa sarili ko 'yon. Papamudmud ko yung yung 800 million. Pangako. Anyway, yan lang po yung ating pag-uusapan ngayong araw. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.